Hi guys, mainit. May nagsimba ako Santa Cruz, naman ako nagsimba ngayon. Kanina 12. Pero mainit kasi. Makain tayo guys, so makain ba kayo nito? Pugo, kikiam. Yan. Ano na yung message? Yung mga apostolate yun. Kailangan pakilala nila si Jesus. Tapos ang sabi ni Jesus sa Word of God, parang ako at ang Ama ay isa. So, kung susundin natin si Jesus, susundin rin natin yung Ama. Masipag yung mga apostolate na magpalaganap ng ginawa ni Jesus. Sila yung tinawag na first Christians. Doon nagsimula yung pagtawag ng Christian sa kanila. Yan. Pagkakaintindi ko ano yung sa family. Kasi yung Diyos parang makikilala natin siya. Or nagpapakilala siya sa atin. Pag gusto niyang talagang magpakilala sa atin. Tayo nahanap niya yun. Katulad ko guys, kakakwento ko sa inyo. True to life story ko to. Kasi born again ako. Hindi ako naniniwala sa rosary tsaka Mama Mary. Siguro, pero binyag ako baptize ako sa Catholic. Kaya lang, may mother yun nga. Nag-ibang religion. Hindi wala kasi yung parents ko. Parang masaya siya doon kasi may kanta-kanta. Tapos sinasama niya kami. Kaso yung lola ko, sabi niya, wag daw umalis sa sa religion ko kasi si Mama Mary, siya yung grace. Kasi sa born again, di ba, parang hindi ka pwedeng i-ano si Mama Mary. Hindi naman sa pag-ano, pero parang bawal si Mama Mary na i-venerate ganun or ano. Basta si Jesus lang. Hindi ako na makapagtalo doon. Kasi Jesus din naman tinataas nila. Basta parang ko lang na mas complete sa Catholic. Alam nyo, hindi pa ako mag-rosary. Yung asawa ko, nabubuhay pa. Natsaga yung magturo sa akin. Umiyak na ako kasi hindi ko parang hindi ko kaya mag-rosary. Tapos pinapagduda ako pa yung Eucharist. Sabi ko, hindi naman yan ng si Jesus. May ganun pa ako nun eh. Pero, alam nyo kung nangyari sa akin. Nung sinabi ko yun, ngumanga ako. Kasi nakanganga, hindi ko maitikong ang bibig ko. Sa isip ko lang yun sinabi. Tapos, hanggang sa Santa Cruz Church, nakanganga ako. Nagkataon ako ng asawa ko. Sabi nga, yan kasi nagdududa ka. Wala, hindi ako nagduda. Kasi nag-asa ko na pag nag-rosary ako, maintindihan ko siya. Maitasal ko siya na maayos. Parang ini-offer mo kasi yung rosary, parang roses yun na inaalay mo sa kanya. Yun ang sabi ng asawa ko. Siguro kaya siya pinadala sa akin para mabalik ako sa tama. Yun ang right word. Sa tamang pananampalataya. Yes. Nagkuha naman ako kasi before liko talaga ako. Parang natakot naman ako sa Diyos, no? Parang ginagawa pa din ayun lang. Parang ang tawag nito, parang hindi ka masaya. Masaya ka doon lang, pero pag uwi mo, parang marami pa rin problema. Unlike sa Catholic, parang umuwi kang hindi umalis kang hindi ayos, pagbalik mo ayos na. Parang ganon.
Kaya nga minsan sinasabi niya, buti ka pa, nangangiti-ngiti ka pa kasi ganito. Hindi nyo lang alam. Si Mama Mary tsaka si Jesus lang nagpapaligaya sa akin sa ngayon. Kundi dahil sa kanila, baka bagsak na rin ako. Hindi ko rin makayanan. Kasi nag-ano rin ako ng spiritual guidance from priest na sabi niya sa akin, parang malabanan mo yung ganyan, yung anxiety, depression. Araw-araw ako magsimba. Ginawa ko naman yung araw-araw nagsimba. Kasuot pa nga ako na rosary before para hindi ako matalo. Kasi lagi pa ako may sakit noon. Parang doon ako tinitira kasi nga syempre before parang from born again to Catholic, diba? Parang magulo yung isip ko sa bako. Pero nanaginip ako isang araw na ang sabi sa akin Santo Sepulcro yung sa Nazarene, tumayo yun, tapos sabi sa akin, dito ka. So, doon ako nagsimba. Start ako magsimba doon. Nung dalaga ako. Pero hindi masyado. Pero nung mag-asawa ko, doon talaga niya na-develop talaga yung faith ko sa God. Talaga. Kasi siya yung nagturo nga sa akin mag-rosary. Kailangan importante nagsisimba ng linggo. Parang gano'n. Marami siyang tinuro sa akin. Tsaka yung bena ko very, rin kasi sila God-fearing. Tsaka yung very Catholic. Papasalamat ako dahil sila yung mga tao nagdala talaga sa akin sa tama. Although maraming pagsubok, syempre ganun talaga. Mamawala. Pero nalalampasan talaga lahat. Yun yung masasabi ko lang. Kaya ayoko umalis sa pagiging Catholic because the Holy Spirit, although sabihin natin na sa ibang religion may Holy Spirit mo, pero dito kasi kompleto may father, mother, tsaka brother. So saan ka pa, diba? Ito sinasabi ko hindi para sa akin sarili, para share ko din sa inyo na yung blessing and grace na nare-receive ng bawat isa na naniniwala doon sa Holy Trinity na yun. Yun lang, may isa may natitira pa. Kahit ako byuda na, simba pa rin ako. Patuloy ko pa rin ginagawa yung mission ko na magsimba pa rin. Kasi minabili ng asawa ko rin sa akin. Patuloy ka kahit wala na ako. Uliyak ako. Ayun, kasi he's my angel. Nandyan lang siya. Hindi siya nawawala. He guides me. Alam ko yun. Sa mga taong nakikilala ko, sa mga taong pinupuntahan ko, kasama ko pa rin siya. Kaya minsan pag ayaw ko na magsimba, tinatamad ako. Kasi yan ang lagi nagtutujok sa akin. Magsimba ka. Pag di ako nakakasimba, magsimba ka. Ikaw ang representative ko. Lalo na nung may sakit siya. Kaya, papasalamat din ako. Ngayon na mag-anniversary kami, May 8. Na kami dapat? Years na. 20 plus years na. Kasi 2004 kami. 22 years na dapat, diba? Pero mabait kasi siya siguro kaya kinuha na ni Lord. Although may mga biases din, pero alam niyo yun, lagi nga niya sinasabi, nakikita niya ang Diyos. Siguro kasi because he has a clean heart, kaya siguro ganun. Yung drama ko pero huwag kayong basta gusto ko lang i-share sa inyo itong nararanasan ko sa buhay ko para maging matatag din kayo. Huwag kayo susuko sa lahat ng mga pagsubok. Kasi God is always there. Yan na. Tsaka lagi niyo tatawagin si Mama Mary. Lalo natutuwa ako kasi sa June, Our Lady of Guadalupe will be coming here in June. Kasi minano lang ako sa YouTube. Sana na tayo makapunta doon. Because that Tilma is very miraculous. Miraculous yun. Pero long time ago na, pero hindi pa siya doon nasisira. She's coming in the Philippines. So maganda tayo.
Hello. And sana maganda yung araw nyo ngayon. Bye.